The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. John was standing with two of his disciples, and as he watched Jesus walk by, he said, "Behold, the Lamb of God." The two disciples heard what he said and followed Jesus. Jesus turned and saw them following him and said to them, "What are you looking for?" They said to him, "Rabbi," which translated means teacher, "where are you staying?" He said to them, "Come and see." So they went and saw where Jesus was staying, and they stayed with him that day. It was about 4 in the afternoon. Andrew, the brother of Simon Peter, was one of the two who heard John and followed Jesus. He first found his own brother Simon and told him, "We have found the Messiah," which is translated Christ. Then he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, the son of John. You will be called Cephas," which is translated Peter. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Happy Sunday po sa inyong lahat. Could you bless the person beside you? Could you greet them a blessed Sunday? Yan. We start our reflection with a story. And for this Sunday story, it is about the 3 fresh graduates. Once, there were 3 fresh graduates who were applying for a job. The HR manager called them separately for an interview to know who's the best among the 3. Siyempre, di ba? Kung ang empleyado o ang isang aplikante naghahanap ng trabaho, ay may hinahanap din naman ang isang kumpanya. No? And so the HR manager called them separately for an interview. But there was one question related to the job they are looking or seeking that made them stand out from the others, that made one stand out from the others. And the question was, what are you looking for that this company could give you? What are you looking for that this company could give you? The first answered, "I am looking for a livelihood, which I know this company could provide me." That's the first. The second answered, "I am looking for my dream career, which I am confident that this company could fulfill it." While the third answered, "I am looking for my purpose, which I believe I could find it here in this company." Who do you think got hired? Who do you think got the job? If you're the HR manager, who will you hire among the 3? Well, it depends
on what you are looking for. Are you looking for a money-seeking person? Or are you looking for a career-oriented person? Or maybe, are you looking for a purpose-driven person? My dear brothers and sisters, this was also the question of Jesus to John the Baptist's disciples, Andrew and Simon, who followed Jesus after hearing from John, telling them that he is the Lamb of God. What are you looking for? Tinuro kasi ni Juan Bautista si Jesus sa kanyang dalawang alagad na siya ang kordero ng Diyos. Ibig sabihin, siya ang korderong alay para sa katubusan ng lahat. Alam niyo po, noon kasi kapag ang isang tao ay may mabigat na kasalanan o kapag ang isang tao ay nagkasala, nag-aalay sila ng kordero o ng lamb sa templo bilang sakripisyo para sa kanilang kasalanan. They offer lamb as a sacrifice for their sins, as their redemption. Ganun noon. And so, they have learned from John that Jesus is the Lamb of God. Ibig sabihin, siya ang kordero na alay para sa kasalanan ng lahat. He is the lamb to be offered for the sins of many, for the sins of all. This made Andrew and Simon ask Jesus where he is staying, from which Jesus answered, "Come and you will see." Iba din itong sina Andres at Simon. Hindi lang nila hinahanap si Jesus bilang kordero ng Diyos. Hinanap nila kung saan nila makikilala pa ng lubos si Jesus. Kaya nga, sila nagtanong kung saan nananatili si Jesus. I have to translate it. Meron tayong foreigner here, no? Simon and Andrew did not only look for Jesus, but they also looked for where Jesus is staying, because they want to know more about Jesus. They want to get to know more about Jesus. They want to learn more about Jesus. Diba? Kapag gusto mong makilala ang isang tao, sa bahay niya o sa tahanan niya mo siya pupuntahan. Dahil dun mo siya makikilala ng lubusan. Kaya nga, kapag nanliligaw ka, pinupuntahan mo sa bahay. Sa bahay mo dapat puntahan. Dahil dun mo siya makikilala ng lubusan. Dun mo siya makikita o dun mo makikita ang tunay na siya. Hindi sa mall. Kasi sa mall, dun mo makikita na bihis siya. Oh, prim and proper. Diba? Puntahan mo sa bahay. Dun mo makikita, ay, burara pala siya. No? Ay, ganyan pala siya sa magulang niya sumagot. No? Ay, no? Ganito pala siya. No? Ganun eh. No? Kung saan mo siya pupuntahan, kung saan siya nananatili, para mas makilala mo siya ng lubusan. Andrew and Simon were not only looking for Jesus, for they have found Jesus already, but they were looking for where they could learn or know more about Jesus. Tayo kasi, kapag Diyos o pananampalataya ang pinag-uusapan, imahe ng Diyos ang madali nating hinahanap. Wala naman pong masama doon. Pero parang kapos. Kaya nga wag lang tayong maiwan sa haplos-haplos ng imahen.
Magsimba din po para makilala ang Diyos. No? Nung nasa Quiapo pa ako, yan yung lagi naming sinasabi. No? Nagtraslasyon last week. No? Ang dami, gusto makita si Jesus. There's no problem with that. We want to see Jesus. Yes, we want to see not only the image of Jesus, but we should know Jesus. Kasi kahit hindi mo nakikita si Jesus, kung kilala mo si Jesus, walang problema. Kahit di mo siya nakikita ng personal, alam mong kasama mo si Jesus. That's the problem with us. We only want to see God, but we don't want to know God. Hindi sapat yung alay-alay ng bulaklak, ng kandila. Dapat magbasa ng Bible so we could know more about God. Dahil doon natin makikilala ang Diyos. Andrew and Simon did not only want to see Jesus, but they want to see where Jesus is staying so that they could know and learn more about Jesus. Meanwhile, in our first reading, we heard that God called Samuel 3 times. 3 times. But because Samuel does not know God well yet, di niya kilala he thought it was Eli who was calling him. Ganyan naman po talaga. Kapag hindi mo kilala ang tumatawag sa'yo, kung kani-kanino ka mapapalapit, kung kani-kanino ka lalapit, kung di mo alam ang hinahanap mo, kung saan-saan ka mapupunta. Kasi hindi mo alam Good thing, even though Eli did not see who was calling Samuel, he knew that it was God. Why? Because he knows God. Eli knows God very well. Kaya nga, tinuruan niya si Samuel what to respond when he heard again the call. Tinuruan niya kung anong sasabihin. Speak, Lord. Your servant is listening. Mabuti na lang, kilala ni Eli ang Diyos. Dahil alam niya kung paano ituro ang Diyos kay Samuel. My dear brothers and sisters, we're being invited by our readings today to know what we are looking for in life. Kayo po ba? What are you looking for? God is definitely looking for us people. There's no doubt. But are we also looking for God? Dami nating hinahanap sa buhay no? Sometimes, yung mga hinahanap natin sa buhay, hinahanap natin sa Diyos. And we are being disillusioned that we are looking for God because we are looking for many things. Diba? Pag naghahanap ka ng pera, ng trabaho, ng swerte, ng kagalingan, ng kapayapaan, and joy, sinong hinahanap mo? Ang Diyos. Sinong pinupuntahan mo? Ang Diyos. Pero totoo lang, alam ng Diyos, hindi siyang hinahanap mo. Naghahanap ka ng pera, kaya ka lumalapit sa Diyos. Naghahanap ka ng kasiyahan, kaya ka nagdadasal sa Diyos. But you're not looking for God. Look for God, and you will be happy. Look for God, and you will be contented. No? You may not have much money, but you will be contented. Look for God, and you will find peace. Look for God, and you will be at peace. If you do not know what you are looking for in life, look for God. For if we have found God, we will not look for anything anymore. Amen.